Pagbubunyag ng siyam na bagay na hindi mo dapat tanggapin. Kailanman maghanda ka na dahil sa espesyal na video na ito, ilalantad natin ang siyam na bagay na hindi mo dapat tanggapin mula kanino man, kahit pa mula sa pinakamalalapit mong mahal sa buhay. At hindi natin pinag-uusapan ang pangit na medyas tuwing Pasko. May mga bagay talagang hindi dapat pinapalampas, mula sa mga opinyong hindi mo hinihingi hanggang sa mga inaasahan ng ibang tao na maaaring pumigil sa iyong personal na paglago. Pero huwag kang mag-alala, dahil hindi mo lang matutukoy ang mga emosyonal na patibong na ito, ituturo ko rin sa iyo kung paano mo ito tatanggihan ng may respeto at kumpiyansa. At sa dulo ng video, ibubunyag ko ang pinakamapaminsalang bagay na kailan may hindi mo dapat tanggapin at kung paano mo ito magagamit sa iyong sariling kapakinabangan. Tara na, simulan na natin. 1. Ang bitag ng hindi hiniling na opinyon. Naranasan mo na bang para kang magnet ng mga opinyong hindi mo naman hiniling? Alam mo yung mga opinyong basta na lang dumarating na parang mga naglalako sa kalsada. Pilit kang inaalok ng bagay na hindi mo naman kailangan o hiningi. Kaibigan, ngayon ay pag-uusapan natin ang unang damo na kailangan nating bunutin mula sa ating personal na hardin. Isipin mo ito, nasa pila ka sa supermarket, handa nang magbayad ng mga gulay at prutas sa iyong cart. Biglang nagsalita ang babaeng nasa likod mo at sinabing, "Ay naku, hindi mo ba alam na ang daming fiber niyan, baka kabagin ka niyan?" Boom! Isang klasikong halimbawa ng hindi hiniling na opinyon. Akala natin minsan wala namang masama, nakakatawa pa nga. Pero ang totoo, ang mga hindi hiniling na opinyon ay maaaring kasing lason ng pamatay damo sa ating mga pangarap at kumpiyansa sa sarili. Bakit? Dahil nang hindi natin namamalayan, nagsisimula tayong pagdudahan ng ating mga desisyon, questionin ang sarili nating pag-iisip, at sa pinakamalalang kaso, mamuhay ayon sa inaasahan ng iba. May sinabi ang dakilang si Marcus Aurelius, Romanong emperador at pilosopong Stoic, tungkol dito. Isinulat niya, "Huwag mong intindihin ang opinyon ng iba maliban na lang kung ito ay umaayon sa sarili mong mga prinsipyo." Kay gandang karunungan sa iilang salita. Pero paano nga ba natin ito maisa sa buhay araw-araw? Hindi ibig sabihin nito na magiging masungit tayong parang ermitanyo na walang pakialam sa lahat. Ang mahalaga ay matutong magkaroon ng panloob na panala, parang isang detector para sa mga kapaki-pakinabang na opinyon. Una, itanong mo sa sarili, hiningi ko ba ang opinyong ito? Kung ang sagot ay hindi, may ideya ka na kung anong klaseng opinyon yan. Ikalawa, galing ba ito sa taong tunay na nakakaalam ng sitwasyon ko at may karanasan sa paksa? Kung kapitbahay mo lang ang nagbibigay ng opinyon tungkol sa iyong karera, pero ni minsan ay hindi pa siya nagtrabaho sa larangang iyon, baka hindi siya ang pinakamakapangyarihang boses sa usaping ito. At ito ang pinakamahalaga. Tumutugma ba ang opinyong ito sa aking mga halaga at layunin? Dahil sa bandang huli, ikaw ang may pinakamalalim na pag-unawa sa sarili mong buhay. Walang ibang mas nakakakilala sa iyong mga pangarap, takot at motibasyon kundi ikaw mismo. Ngayon, hindi naman namin sinasabing iwasan mo na ang lahat ng payo. Minsan, kahit hindi hiniling, may mga opinyon na may taglay na ginto. Ang susi ay matutong salain ang mga ito. Parang naghahanap ng ginto sa ilog na puno ng bato. Kaya sa susunod na may mag-alok sa iyo ng opinyong hindi mo naman hiningi, ngumiti ka. Igalang mo ang hangarin nila, oo, kahit pa yun ay galing lang sa babaeng nasa pila sa grocery. At pagkatapos, ikaw ang magpasya kung karapat-dapat ba ang opinyon na iyon sa iyong mental na hardin o mas mainam na hayaan na lang itong lumipad palayo. Tandaan mo, ang iyong isipan ay parang isang magandang hardin. Ingatan mo kung anong itinatanim mo rito dahil yon ang siyang tutubo. At kung may makalusot mang opinyon na hindi mo hiniling, huwag kang mag-atubiling gamitin ang iyong mental na gunting para putulin ito. Facts. Ang mapanganib na regalo ng mga inaasahan ng iba na ramdaman mo na bang parang hindi mo nabuhay ang iyong pinamumuhay. Isipin mong ang buhay mo ay isang magandang blankong canvas. Nasa kamay mo ang paintbrush, handang lumikha ng sariling obra maestra. Pero bigla, bam, dumating ang iyong mga magulang, ang boss mo, mga kaibigan, at pati na ang lipunan, bawat isa may dalang sariling palet ng kulay.
At sinasabi kung paano mo dapat pinturahan ang iyong larawan. Dapat abogado ka. Sabi ng isa. Magpakasal ka bago mag-30, kiit ng isa pa. Bumili ka ng bahay, magkaanak, maghanap ng matinong trabaho. Sigaw nilang sabay-sabay. At bago mo pamamalayan, puno na ng mga guhit ang canvas mo, mga guhit na hindi mo nakilala bilang sarili mong likha. Ang regalong ito ng mga inaasahan ng iba ay mas delikado pa kaysa sa ahas na nagtatago sa iyong hardin. Bakit? Dahil kumpara sa mga opinyong hindi mo naman hiniling, ang mga inaasahang ito ay kadalasang galing sa mga taong mahal at nirerespeto mo, kaya mas mahirap balewalain. Pero heto ang nakakatawang katotohanan. Puno ang kasaysayan ng mga taong naglakas loob na sirain ang molde ng inaasahan. Pamilyar ba sa iyo ang pangalang Albert Einstein? Oo, yung magulong buhok na henyo na binago ang mundo ng pisika. Alam mo bang itinuturing siyang mahina ng mga guro niya noon? Sinabihan, pa siya na wala siyang mararating sa buhay. Ang laki ng kanilang pagkakamali. Hindi lang sinuway ni Einstein ang mga inaasahan sa kanya. Binasag niya ang mga ito. Naglakas loob siyang mag-isip ng iba, questionin ang nakagawian, at sa bandang huli, binago niya ang ating pagkaunawa sa universo. Maisip mo kaya kung pinakinggan niya ang lahat ng nagduda sa kanya. Ngayon, hindi ibig sabihin nito na iwasan mo na lang lahat ng tao sa paligid mo at mamuhay ka na lang na parang rebelde sa kabundukan. Ang mahalaga ay matutong salain ang mga inaasahan, piliin kung alin ang talagang kaayon ng iyong pagkatao at alin ang dapat nang pakawalan. Dito na papasok ang ating mga kaibigang Stoic. Si Epictetus, isang Stoic na pilosopo, may matalinong pamamaraan sa pagharap sa mga inaasahan ng iba. Sabi niya, may mga bagay na kontrolado natin at may mga bagay na hindi. Simple, di ba? Pero sobrang makapangyarihan. Kung iaangkop natin ito sa mga inaasahan ng iba, ganito ang prinsipyo. Hindi mo kayang kontrolin ang iniisip at inaasahan nila sa iyo, pero ikaw ang may kapangyarihang piliin kung paano ka tutugon sa mga iyon. Kaya sa susunod na maramdaman mong pasan mo ang bigat ng mga inaasahan ng iba, subukan mo ito. Huminga ng malalim at alalahanin. Inaasahan nila iyon, hindi ako. Itanong mo sa sarili, ang inaasahang ito ba ay tugma sa aking mga pinahahalagahan at layunin sa buhay? Kung hindi, magpasalamat ka na lang sa layunin ng payo. Karaniwan naman kasi ay galing ito sa pag-aalala. At pagkatapos, hayaan mo na itong lumipad palayo. Tandaan mo, ikaw ang pintor ng sarili mong buhay, wala ng iba. Ang mamuhay ayon sa dikta ng iba ay parang pagsusuot ng sapatos na hindi kasya sa'yo, hindi komportable, at maaaring makasakit sa katagalan. Kaya maglakas loob kang maglakad ng nakapaa kung kinakailangan, basta sa sarili mong daan. Tandaan mo, kaibigan, sa dulo ng bawat araw, ang tanging taong kailangang sabayan mo sa buhay ay ang sarili mo. Kaya bakit hindi gawing isang kapanapanabik at totoo isang buhay na malaya sa bigat ng mga inaasahan ng iba? Ang nakatagong pabigat ng mga pabor na may lihim na motibo. Nakatanggap ka na ba ng regalo na parang masyadong maganda para maging totoo? Isipin mong ang buhay mo ay isang laro ng chess. Maingat mong iniusog ang bawat piraso, pinaplano ang iyong estratehiya. Nang biglang may mag-alok sa'yo ng dagdag na pawn, ayos, di ba? Pero paano kung ang pawn na iyon ay parang isang Trojan horse, nakangiting salarin na handang sirain ang depensa mo mula sa loob? Ganyan ang mga pabor na may lihim na motibo, parang regalo, pero may lason sa loob. Sa una, mukhang walang masama, nakakatulong pa nga. Pero may dalang bigat na sa huli, mas mabigat pa kaysa sa pakinabang. Kaya paano nga ba natin makikilala ang mga mandarayang pabor na ito? Heto ang ilang palatandaan. Obserbahan ng dalas. Kung may isang tao na parang palaging nagbibigay ng pabor ng walang malinaw na dahilan, magduda ka na. Pansinin ang timing. Dumadating ba ang pabor tuwing may kailangan din sila mula sa'yo? Kahina-hinala? Pakinggan ang kutob mo. Kung may kakaiba kang nararamdaman tungkol sa isang pabor, malamang ay may dahilan. Suriin ang epekto. Ang pabor ba ay inilalagay ka sa alanganing sitwasyon? Napipilitan ka bang agad gumanti o magbayad kahit hindi mo nais? Ngayon, hindi naman ibig sabihin nito na dapat kang maging paranoid at tumanggi sa lahat ng tulong.
Ang mahalaga ay matutong makadevelop ng isang tunay na pabor detector. Si Seneca, isa sa ating mga kaibigang Stoic, ay may malalim na pananaw tungkol sa tunay na pagkakaibigan at bukal na pagbibigay. Para sa kanya, ang tunay na pabor ay ibinibigay mula sa taos-pusong hangaring tumulong. Walang hinihintay na kapalit, kaya sa susunod na may mag-alok sa iyo ng tulong, itanong mo sa sarili, kumikilos ba ang taong ito na parang si Seneca sa buhay ko o parang undercover na nagbebenta? Tandaan, hindi lahat ng pabor ay panlilin lang. Totoo, may mga taong bukal sa loob ang pagtulong. Ang susi ay matutong kilalanin kung sino ang totoo. At heto ang pinakamahalaga, matutong tumanggi ng walang pagkakonsensya. Kung ang isang pabor ay hindi magaan sa pakiramdam mo, kung may bumubulong sa loob mong may mali, ayos lang tumanggi ng maayos. Dahil sa bandang huli, mas mahalaga ang kapayapaan ng iyong isip kaysa sa anumang tulong na may kapalit. Kaya kaibigan, sa susunod na may mag-alok ng pabor na parang sobrang ganda para maging totoo, huminto ka sandali, huminga ng malalim, suriin ang sitwasyon at alalahanin. Sa larong ito na tinatawag na buhay, ikaw ang pangunahing manlalaro. Huwag mong hayaang iba ang magtakda kung paano mo igagalaw ang mga piraso mo. Ang ikaapat na nakalalasong elemento, ang palagiang negatibidad ngayon. Dumako naman tayo sa ikaapat na nakalalasong elemento na dapat nating iwasan, ang palagiang negatibidad. Napansin mo na ba kung paanong may mga tao na tila may maitim na ulap na palaging nakasabit sa ulunan nila, laging bumubuhos ng pesimismo sa lahat ng nasa paligid nila? Isipin mong ang isipan mo ay isang magandang hardin na namumukadkad. Ngayon, isipin mo ang mga negatibong tao na parang mga gutom na suso, handang kainin ang bawat usbong ng positibong damdamin na sinusubukan mong palaguin. Nakakatakot, di ba? Ang totoo, ang palagiang negatibidad ay parang banayad na laso na unti-unting pumapasok sa ating buhay nang hindi natin namamalayan. Sa simula, tila wala lang, normal pa nga. Sino ba naman ang hindi nagrereklamo paminsan-minsan, di ba? Pero kapag ang negatibidad ay naging bahagi na ng araw-araw, unti-unti nitong kinukupkop ang ating kasiyahan at kalusugang pangkaisipan. At hindi lang ako ang nagsasabi niyan, may patunay ang agham. Ayon sa mga pag-aaral, nakakahawa ang emosyon. Tama, kaibigan, parang sipon lang ang negatibidad. Mabilis kumapit. Tinatawag ito ng mga eksperto na emotional contagion. At totoo ito gaya ng hangin na hinihinga mo. Sa isang pag-aaral mula sa Indiana University, natuklasang ang matagal na pagkalantad sa negatibidad ay maaaring makaapekto sa takbo ng ating utak. Isipin mo yan, hindi lang nito sinisira ang araw mo, maaari pa nitong baguhin ang paraan ng pag-iisip mo. Kaya anong magagawa natin? Paano tayo makakaiwas sa lasong ito nang hindi nagkukulong sa mundo? Dito na naman papasok ang ating mga Stoic na kaibigan. Si Marcus Aurelius, ang emperador, may napakahusay na teknik para mapanatili ang katahimikan sa gitna ng negatibidad. Sabi niya, pumili kang huwag masaktan at hindi ka masasaktan. Huwag mong maramdaman na ikaw ay sinasaktan at hindi ka masasaktan. Mukhang simple, di ba? Pero napakalalim. Ang itinuturo sa atin ni Marcus Aurelius ay ito, may kapangyarihan. Tayo napiliin kung paano tayo tutugon sa negatibidad ng iba. Kaya sa susunod na maramdaman mong nalulubog ka sa isang spiral ng negatibong damdamin, subukan mo ito. Huminga ka ng malalim at alalahanin na ang emosyon at iniisip ng iba ay hindi kailangang maging sayo. Itanong sa sarili, may halaga ba sa akin ang negatibidad na ito? Kung hindi, oras na para magtakda ng hangganan, magpakita ng empatiya. Minsan ang pinakanegatibong tao ay ang mga taong may matinding pinagdadaanan. Unawain mo sila, pero huwag mong pasanin ang bigat nila. Alagaan ang sarili mong hardin ng isipan. Punuin mo ito ng positibong kaisipan, pasasalamat at mabubuting gawain. Tandaan mo, hindi mo kontrolado ang negatibidad ng iba, pero kontrolado mo kung paano mo ito haharapin. Huwag mong hayaang balutin ng pesimismo ng ibang tao ang pananaw mo sa buhay. At kung napapalibutan ka ng sobrang negatibong enerhiya, baka panahon na para magbawas o baguhin ang mga taong madalas mong kasalamuha. Sabi nga ng Griegong pilosopong si Epictetus,
Ang susi sa kaligayahan at tagumpay ay ang pumili ng tamang taong dapat mong samahan. Kaya kaibigan, handa ka na bang tukuyin at i-neutralize ang negatibidad sa buhay mo? Tandaan mo, ang iyong isipan ay isang magandang hardin. Alagaan mo ito, linangin mo ito, at huwag hayaang tumubo ang mga damong ligaw ng negatibidad. Bago tayo dumako sa ikalimang bitag na dapat iwasan, kung nagugustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. I-click na rin ang bell para hindi ka mahuli sa susunod na mga video. At kung katulad kita na interesado sa ganitong content, mag-comment ng gusto ko ang Stoicism. By the way, kung nais mong maging bahagi ng magandang komunidad na ito, pwede kang maging miyembro ng channel sa pamamagitan ng pag-click sa link na nakapin sa comment section. Tara, magpatuloy tayong matuto at pagandahin ang ating mga buhay sama-sama. Ang mapanganib na ilusyong dulot ng panlabas na pagpapatunay. Naranasan mo na bang paulit-ulit mong tinitingnan ang cellphone mo, sabik na naghihintay ng notification na may nag-like sa huli mong post? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Isipin mo ang iyong self-esteem o pagpapahalaga sa sarili na parang isang lobo. Bawat like, papuri o topic sa likod ay parang hangin na nagpapalaki rito. Ang saya, di ba? Pero heto ang tanong, ano ang mangyayari kapag huminto ang mga hangin na yan? Ang patuloy na paghahanap ng pagpapatunay mula sa iba ay parang pagtatayo ng bahay sa buhangin, parang matatag sa umpisa pero sa isang iglap pwedeng gumuho. At maniwala ka, ayaw mong mangyari yon habang nandun ka. Hayaan mong ikwento ko ang isang nakakatawang anekdota na sakto sa punto. Isang araw nag-post si Juan ng litrato ng kanyang almusal. Isang simpleng mangkok ng oatmeal. 20 minuto siyang naghanap ng perpektong filter, 10 minuto para sa witty na caption, tapos naghintay. Bawat 30 segundo sa loob ng isang oras, tinitingnan niya ang cellphone niya. Nang dumating ang unang like, muntik na siyang tumalon sa tuwa. Pero makalipas ang 2 oras at 6 na like lang ang nakuha niya, bigla siyang napunta sa spiral ng pagdududa sa sarili. Ganon ba kaboring ang buhay ko? Tanong niya. Dapat ba nilagyan ko ng strawberries, pamilyar? Madali nating pagtawanan si Juan, pero kung tutuusin, karamihan sa atin ay nahuhulog din sa parehong bitag, siguro nga lang sa hindi ganong ka-obvious na paraan. Ngayon, ano kayang sasabihin ng kaibigan nating si Epictetus tungkol dito? Bilang isang stoic na pilosopo, may malalim siyang pananaw tungkol sa tunay na pinagmumulan ng self-esteem. Sabi niya, huwag mong asahan na mangyari ang mga bagay ayon sa gusto mo. Sa halip, matutong gustuhin ang mga nangyayari ayon sa pagkakaganap ng mga ito at ikaw ay magiging masaya. Ang ibig sabihin ni Epictetus ay hindi dapat nakadepende ang ating kasiyahan at pagpapahalaga sa sarili sa mga bagay na wala tayong kontrol. Imbes na hanapin ang pag-apruba ng iba, ituon natin ang atensyon sa ating mga gawa at halaga. Kaya paano nga ba tayo makakaalpas sa bitag ng panlabas na pagpapatunay? Heto ang ilang mungkahi, mag-reflect sa sarili. Tanungin mo ang sarili mo, para kanino ko ba ginagawa ito? Para sa sarili ko o para lang mapahanga ang iba? Magtakda ng sariling pamantayan. Ikaw ang magtakda ng kahulugan ng tagumpay, huwag ibatay sa dami ng likes sa social media. Ipagdiwang ang mga personal mong tagumpay. Kahit walang ibang makakita o umintindi, ang mahalaga ay ikaw ang nakakaalam. Matutong maging komportable sa pagtutol ng iba. Hindi lahat ay sang-ayon sa mga desisyon mo, and that's perfectly okay. Tandaan mo, ang tunay na pagpapatunay ay nanggagaling sa loob. Para itong sariling balon ng tubig sa hardin mo, hindi umaasa sa pabago-bagong ulan ng pag-apruba ng iba. Kaya sa susunod na maramdaman mong sabik kang makatanggap ng papuri o like, huminto ka saglit, huminga ng malalim at itanong mo sa sarili, kailangan ko ba talaga ito o kaya ko bang hanapin ang pagpapatunay mula sa sarili ko? Dahil sa huli, ang tanging opinyon na tunay na mahalaga ay ang sayo, at yan, kaibigan, ay isang bagay na hindi kayang kunin ng kahit sino sayo. Ang di nakikitang bigat ng hindi makatarungang paghahambing ngayon. Pag-usapan natin ang ika-6 na bitag na dapat nating iwasan. Ang di nakikitang bigat ng hindi patas na paghahambing.
Naranasan mo na bang para kang nasa isang walang katapusang karera? Laging tumitingin sa paligid mo para makita kung may humahabol na sayo? Isipin mo ang buhay mo na parang isang biyahe sa tren. Tahimik kang tinatamasa ang tanawin, umaandar sa sarili mong bilis, nang bigla mong mapansin ang isang tren na tila mas mabilis ang takbo. Ano ang madalas nating gawin? Nahuhulog tayo sa tukso ng paghahambing, nakakalimutang bawat tren ay may sariling destinasyon at sariling rails. Ang paghahambing sa iba ay unti-unting kumakain sa ating kapayapaan, madalas nang hindi natin namamalayan. Para siyang magnanakaw sa gabi, tahimik pero epektibo. Ninanakaw ang ating kasiyahan, iniwan tayong may pakiramdam ng kulang na hindi natin maipaliwanag. Pero hindi lang tayo ang nakakaranas nito. Maging ang mga hinahangaan nating tao na parang perfect ang buhay ay kinakalaban din ang lason ng paghahambing. Tingnan natin si Lady Gaga, isa sa pinakamatagumpay na artista ng ating panahon. Sa isang panayam, inamin niya na sa loob ng maraming taon, palagi siyang naghahambing ng sarili sa ibang babae sa industriya. Palagi kong iniisip kung maganda ba ako, kung sapat ba ang galing ko sa musika, ang sabi niya. Isang patunay ito na kahit ang mga nasa tuktok ay hindi ligtas sa panganib ng paghahambing. Kaya paano tayo makakawala sa bitag na ito? Dito na naman papasok ang karunungan ng mga Stoic. Isa sa kanila, si Epictetus, ay may simpleng ngunit makapangyarihang payo. Tuwing nahuhuli mo ang sarili mong naghahambing sa iba, huminto ka at tanungin ang sarili, nasa kontrol ko ba ito? At ang sagot? Hindi. Hindi mo kayang kontrolin ang tagumpay, talento o sitwasyon ng iba. Ang kaya mo lang kontrolin ay ang sarili mong mga kilos at pananaw. Subukan natin ngayon sabay-sabay, kilalanin ang pag-iisip na mapaghambing, sana kasing yaman. Kosya, huminga ng malalim. Tanungin ang sarili, yung tagumpay ba niya ay nasa kontrol ko? Kilalanin na hindi ito nasa sayo. Ituon ang pansin sa kaya mong kontrolin. Ang iyong sipag, dedikasyon at pagkatuto. Simple lang ang ehersisyo, pero ang tunay nitong lakas ay nasa paulit-ulit na pagsasanay. Sa bawat ulit, mas pinapalakas mo ang kakayahang tumuon sa sarili mong landas, imbes na tumitig sa ruta ng iba. Tandaan mo, ang paglalakbay mo ay natatangi. Walang saysay na ihambing ang unang kabanata ng buhay mo sa ika-20 ng iba. Bawat isa ay may sariling oras, sariling pagsubok at sariling tagumpay. Kaya sa susunod na madala ka sa bitag ng paghahambing, isipin mong muli ang tren. Imbes na tumingin sa labas para makita ang ibang tren, ituon mo ang tingin sa tanawin ng sarili mong biyahe. Damhin ang bawat sandali, pahalagahan ang bawat hintuan, at tandaan, bawat kilometrong nararating mo ay isa ng tagumpay. Dahil sa huli, ang tanging paghahambing na mahalaga ay ang ginagawa mo sa sarili mo. Mas magaling ba ako ngayon kaysa kahapon? Lumalapit ba ako sa mga layunin ko? Hayaan kaibigan, ang tunay na mahalaga, ang kulungan ng hindi hinihinging payo. Naramdaman mo na bang parang lahat ng tao ay eksperto sa buhay mo maliban sa iyo? Ngayon, pag-uusapan natin ang ikapitong bitag na dapat mong iwasan, ang kulungan ng hindi hinihinging payo. Isipin mo na lang na ang isipan mo ay parang isang bahay. Ikaw ang may-ari pero bigla na lang, lahat yata ng tao may susi. Pumapasok ng walang paalam, inaayos ang mga gamit, sinasabing, dapat ganito ang ayos mo. Sayang sala, Mitsu, bakit ganito ka magdesisyon? Nakakainis, di ba? Ganyan ang hindi hinihinging payo. Para silang mga bisitang hindi imbitado. Biglang dumadating, tumatagal ng sobra, at kadalasan iiwan kang emosyonal na magulo. Pero paano nga ba natin ito haharapin nang hindi nagiging suplado o antisosyal? Una, mahalagang maunawaan ang kaibahan ng payong hiningi sa payong ibinatulang. Ang una, parang nag-imbita ka ng kaibigan sa hapunan. Inaasahan mo siya, ikinatutuwa mo siya, at malamang masarap pa ang kwentuhan. Ang pangalawa, para siyang kapitbahay na dumating habang kakain ka na, may dalang opinyon pero wala sa timing. Kaya, paano natin ito haharapin ng maayos? Heto ang ilang estratehiya. Magpasalamat pero huwag magpa-pressure. Isang simpleng salamat sa opinyon mo ay sapat na. Magtakda ng malinaw na hangganan. Appreciated ang concern mo, pero gusto
kung tahakin ito sa sarili kong paraan. Iwasan ang topic ng marahan, baguhin ang usapan para hindi na lumalim pa. Gamitin ang humor, minsan ang isang magaan na biro ay epektibong pahiwatig na sapat na. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging bastos, ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong mental at emosyonal na espasyo. Ngayon, ano naman ang masasabi ng kaibigan nating si Marcus Aurelius tungkol dito? Isinulat niya, "Look inside, there is the source of good that can always spring up if you always keep up." Ang ibig sabihin, niyas ang tunay na karunungan ay hindi galing sa labas kundi nasa loob natin. Hindi natin kailangang dumepende sa opinyon ng iba para malaman kung tama ang ginagawa natin. Ang kailangan natin ay tiwala sa sarili, sa ating karanasan at intuisyon. Ngunit, huwag din tayong maging sarado. May mga payong mahalaga at kapaki-pakinabang. Ang susi ay matutong salain kung ano ang makatutulong at kung ano ang ingay lang. Isa sa mga golden rule na sinusunod ko ay ito. Makinig ka lang sa payo ng taong naroon na sa lugar kung saan mo gustong makarating. Halimbawa, ako ay may YouTube channel at regular na nag-gym. Kung may taong walang karanasan sa paggawa ng content na magbibigay sa akin ng tips, tatanggapin ko ang kabutihang loob pero hindi ko agad susundin. Pero kung isang matagumpay na content creator ang magbigay ng payo, tiyak na pagbibigyan ko ng pansin. Ganon din sa gym, kung hindi pa nakapagbuhat ng kahit isang dumbbell ang nagbibigay ng advice, salamat na lang. Pero kung coach ang kausap ko, makikinig ako. Kaya sa susunod na para kang binabagsakan ng sunod-sunod na unsolicited advice, huminga ng malalim. Tandaan, ikaw ang eksperto sa sariling buhay mo. Alam mo kung ano ang pinagdadaanan mo. Maaari kang makinig ng magalang, pero hindi ka obligadong sumunod. Isipin mo ang unsolicited advice na parang buffet. Kunin mo lang ang makakabuti sa'yo. Iwan mo ang hindi mo kailangan. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang tinig na dapat mong pakinggan ay ang sarili mo. At gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang tunay na karunungan ay nasa loob mo, naghihintay lang na matuklasan. Handa ka na bang makalaya sa kulungan ng hindi hinihinging payo? Tandaan, ang isipan mo ay parang kastilyo. Ikaw ang tagapangalaga ng pintuan. Walang dapat pumasok nang hindi mo pahintulot. Ang ilusyong hatid ng mabilisang solusyon. Naranasan mo na bang matuksong maghanap ng mahiwagang paraan para masolusyonan ang iyong mga problema? Isipin mo ang iyong buhay bilang isang dambuhalang palaisipan. Bawat piraso ay kumakatawan sa isang hamon, isang karanasan sa pagkatuto. Ngayon, paano kung may mag-alok sa iyo ng isang superglue na nangakong pagsasamahin lahat ng piraso sa isang iglap? Nakakaakit, hindi ba? Pero totoo nga ba ito? Ang mabilisang solusyon ay parang ganyang imahinasyong pandikit, nangangako ng agarang resulta. Pero kadalasan ang naiiwan sa atin ay isang malagkit at magulong-gulo. Bakit ba paulit-ulit tayong nahuhulog sa bitag na ito? Isang pag-aaral na isinagawa ng mga psikologo mula sa University of Pennsylvania ang nagbigay liwanag sa phenomenon na ito. Natuklasan nilang ang ating utak ay nakaprograma na hanapin ang landas na may pinakamababang hadlang kapag nahaharap sa komplikadong problema. Isang primitibong bahagi ng ating utak ang naghahangad ng agarang solusyon kahit pa sinasabi ng lohika na malabo itong gumana. Ngunit narito ang problema, hindi ganoon ang takbo ng totoong buhay. Ang mahahalagang hamon ay nangangailangan ng panahon, pagsisikap at tiyaga para mapagtagumpayan. Walang mahiwagang pildoras para sa tagumpay, gaano man natin ito gustuhin. Paano natin maiiwasan ang tukso ng mabilisang solusyon? Dito pumapasok ang karunungan ng mga Stoic. Si Epictetus, isa sa mga dakilang pilosopong Stoic, ay nagpapaalala, walang dakilang tagumpay ang nakakamtan ng biglaan. Ang simpleng katagang ito ay naglalaman ng malalim na katotohanan. Ang tunay na mahalagang mga tagumpay ay nangangailangan ng pasensya at patuloy na pagsisikap. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng shortcut, kundi sa pagyakap sa proseso at pagkatuto sa bawat hakbang. Subukan nating sama-samang magsanay kung paano harapin ang mga hamon sa isang mas stoic na pamamaraan. Tukoy ng malinaw ang problema, ibigay ang tiyak na layunin na nais mong makamit,
yakapin ang komplikasyon, kilalanin na ang mahahalagang problema ay bihirang may simpleng solusyon. Magplano para sa pangmatagalan, magtakda ng makatotohanang layunin at hatiin ang proseso sa mga hakbang na kayang gawin. Linangin ang pasensya, alalahanin na ang tunay na progreso ay dumarating sa tamang panahon. Ipagdiwang ang maliliit na tagumpay, bawat hakbang pasulong ay isang panalo. Sa susunod na matukso ka ng isang mabilisang solusyon, huminto ka muna, huminga ng malalim, at itanong sa iyong sarili, hinahanap ko ba ang madaling daan o handa ba akong gawin ang kinakailangang pagsusumikap? Sapagkat sa huli, ang mga pangmatagalang solusyon ay hindi matatagpuan sa isang mahiwagang pildoras o lihim na pamamaraan. Nabubuo ang mga ito sa tuloy-tuloy na pagsusumikap, pasensya at pagtitiyaga. Gaya ng sabi ni Epictetus, ang mga kahirapan ang nagpapakita kung sino talaga ang isang tao. Handa ka na bang talikuran ng ilusyong hatid ng mabilisang solusyon at yakapin ang landas ng walang humpay na pagsisikap? Tandaan, bawat hamon na hinaharap mo ay pagkakataon para lumago, matuto at maging mas matatag na bersyon ng iyong sarili. Huwag maghanap ng shortcut, maghanap ng pag-unlad. Tandaan kasing halaga ng destinasyon ang paglalakbay mismo. At sino ang nakakaalam, maaring ang tunay na kayamanan ay nasa mismong landas na nilakaran mo. Ang sising hindi natin dapat pasanin ngayon, tumako naman tayo sa ikasiyam at huling bitag na dapat nating iwasan. Ang sising hindi sa atin. Naranasan mo na bang para kang magneto ng pagkakasalang hindi mo naman ginawa? Isipin mong parang hardin ang iyong isipan. Pinaghirapan mong linangin ito ng positibong pag-iisip at malusog na damdamin, ngunit bigla na lang may dumating at nagsimulang ihagis ang sarili nilang mga damo sa iyong espasyo. Ano ang ginagawa mo? Marami sa atin dahil sa nakasanayan o upang maiwasan ang alitan, ay tinatanggap ito ng hindi nag-iisip. Pero ang pagtanggap sa kasalanan ng iba ay parang pagdidilig sa mga damong iyon. Binibigyan mo ito ng buhay, hinahayaan mong lumago, at bago mo pamamalayan, sinakop na nito ang buong hardin ng iyong isipan. Bakit nga ba mapanganib ang pagtanggap ng pagkakasalang hindi atin? Una, ninanakawan tayo nito ng enerhiya na sana'y magagamit natin sa sariling pag-unlad. Pangalawa, binabaluktot nito ang ating pananaw sa realidad. At pangatlo, ikinakadena tayo nito sa mga siklo ng pagiging biktima. Paano tayo makakawala sa bitag na ito? Narito ang isang praktikal na teknik upang makapaglatag ng malusog na hangganan. Tukuyin. Kilalanin kapag may taong sinusubukang ipasa sa iyo ang sisi. Huminga. Maglaan ng sandali upang kumalma bago tumugon. Igalang. Kilalanin ang nararamdaman ng iba, ngunit huwag tanggapin ang sisi. Magtakda ng hangganan. Ipahayag ng malinaw na hindi mo tatanggapin ang sisi. Ibalik. Hikayatin ang tao na humanap ng makabuluhang solusyon. Gamitin ang teknik na ito at makikita mong muling mamumukadkad ang iyong mental na hardin, malaya sa mga damo ng pagkakasalang hindi naman sa iyo. Tandaan ang sinabi ng ating kaibigang si Epictetus, hindi ang mga bagay ang gumugulo sa atin, kundi ang opinyon natin tungkol sa mga ito. Ang itinuturo sa atin ni Epictetus ay may kapangyarihan tayong pumili kung paano natin titingnan ang mga pangyayari. Kaya sa susunod na may magtangkang ipasa sa iyo ang kanilang sisi, alalahanin mong ikaw ang hardinero ng iyong isipan. Ikaw ang may kapangyarihang magpasya kung anong halaman ang lalaki roon at alin ang hindi. Hindi ito tungkol sa pagiging manhid sa problema ng iba. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng balanseng kaisipan. Maaari kang magpakita ng suporta at empatiya nang hindi kinakailangang pasanin ng sisi ng iba. Tandaan, sa bawat pagkakataong tinatanggihan mo ang hindi makatarungang sisi, nagtatanim ka ng butil ng pagpapahalaga at paggalang sa sarili. At ang mga ito ang pinakamagandang bulaklak na maaari mong itanim sa iyong hardin ng isipan. Handa ka na bang palayain ang iyong sarili mula sa bitag ng kasalanang hindi sa iyo? Simulan mo ngayon. Obserbahan ang iyong mga pakikisalamuha. Tukuyin kung kailan may sumusubok na ipasa sa iyo ang sisi at magsimulang magtakda ng malusog na hangganan.
Gawin mo ang makakaya mo sa loob ng iyong kapangyarihan at tanggapin ang natitira sa kung anumang paraan ito dumating. Sa buong espesyal na bidyong ito, tinahak natin ang mga bitag na ito. 9 na bitag na dapat nating iwasan sa araw-araw na buhay, mula sa mga hindi hinihinging opinyon hanggang sa mga kasalanang hindi naman atin na ibunyag na natin ang mga tahimik na magnanakaw ng ating kapanatagan. Ngunit paano nga ba tayo kikilos pagkatapos malaman ang lahat ng ito? Ang sagot, sa pamamagitan ng matalinong pagtanggi. Anong gagawin natin sa lahat ng kaalamang ito? Dito pumapasok ang sining ng matalinong pagtanggi. Hindi ito basta-bastang pagsasara ng mga pintuan, kundi ang maingat at makabuluhang pagpili kung ano ang papayagan nating pumasok sa ating buhay. Para kang tagabantay ng isang eksklusibong club, hindi lahat ay karapat-dapat makapasok. Isipin mo ang iyong isipan bilang isang magandang hardin. Ang matalinong pagtanggi ang nagsisilbing bakod na pumuprotekta sa iyong mga bulaklak laban sa mga damo. Bawat hindi na sinasabi mo sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo ay isang oo para sa iyong personal na paglago. Ngunit paano natin maisasabuhay ito nang hindi tayo nakakaramdam ng pagkakasala? Narito ang ilang estratehiya para maisabuhay ang matalinong pagtanggi. Una, kilalanin ang iyong halaga. Tandaan na ang iyong oras at enerhiya ay mahalagang yaman. Pangalawa, maging magalang pero matatag, hindi mo kailangang maging bastos para magtakda ng hangganan. Pangatlo, magbigay ng alternatibo kung maaari. Minsan ang hindi ay maaaring hindi pa ngayon o sa ibang paraan. Pang-apat, magsanay ng sariling pagmumuni-muni. Itanong sa iyong sarili kung ang mga kasalukuyan mong ginagawa ay talagang nakakatulong sa iyo. Mayroon akong mungkahing huling ehersisyo upang maisabuhay ang lahat ng natutunan natin. Kumuha ka ng isang papel at hatiin ito sa 2 kolum. Sa unang kolum, isulat mo ang lahat ng bagay na tinatanggap mo sa buhay na hindi na talaga nakakatulong sa iyo. Mga walang kabuluhang obligasyon, nakakalason na relasyon, o negatibong gawi. Sa ikalawang kolum, isulat mo kung ano ang iyong makakamtan kapag tinigilan mo na ang pagtanggap sa mga ito. Mas maraming oras, kapayapaan ng isip at enerhiya para sa mga bagay na tunay mong mahal. Tandaan, bawat hindi ay isang pagkakataon para sa isang mas makahulugang o. Ang matalinong pagtanggi ay hindi pagsasara ng sarili sa mundo, kundi pagbubukas ng espasyo para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Para itong paglilinis ng iyong emosyonal na aparador, minsan kailangan mong alisin ang luma upang magkaroon ng puwang para sa bago. Kaya sa susunod na humarap ka sa isang desisyon, itanong mo sa iyong sarili, karapat-dapat ba ito sa aking mental na hardin? Kung ang sagot ay hindi, huwag kang mag-atubiling tanggihan ito. Pinoprotektahan mo ang isang bagay na walang kapantay. Ang iyong panloob na kapayapaan, ang iyong pagmamahal sa sarili at ang iyong kakayahang lumago. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, napakakaunti ang kinakailangan upang maging masaya sa buhay. Lahat ng ito ay nasa loob mo, nasa paraan ng iyong pag-iisip. Nagsisimula ang iyong kalayaan sa iyong isipan. Ikaw ang kapitan ng iyong barko at ikaw ang arkitekto ng iyong buhay. Handa ka na bang hawakan ang manibela at tahakin ang daan patungo sa isang makabuluhang buhay? Kung nakarating ka hanggang dito, isulat mo ang pagmamahal sa sarili sa mga komento para malaman kung isa ka sa mga kampiyong nakatapos ng video. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa mas marami pang nilalamang tulad nito. I-share mo rin ang video sa mga taong sa tingin mo ay makikinabang dito at suportahan ang channel sa pamamagitan ng pagiging miyembro. Nasa nakapin na komento ang link. Ngayon, inirerekomenda kong panoorin mo ang isa sa 2 videong ito upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay sa stoicism at psikolohiya ng tao. Isang mahigpit na yakap at hanggang sa muli.